Hello mga ka-recap! Ating suriin ang isang 2003 fantasy film kung saan pinagsama-sama ang mga pangunahing characters mula sa mga sikat na adventure literature. Bagamat umani ito ng di magandang reviews mula sa mga malalaking film critics, ay nagtagumpay naman ito sa pinansyal na aspeto. Naging box office hit ito at kumita ng higit $179 million, pati na ang milyon-milyong rental revenues at DVD sales. Noong 1899, sinalakay ng mga lalaking nakasuot bilang mga sundalong Aleman ang bangko ng Inglaterra at ninakaw ang mga disenyo ni Leonardo da Vinci ng mga pundasyon ng Venice. Pagkatapos, pinangungunahan ng kanilang pinuno na si Phantom ang mga lalaking nagpanggap naman bilang mga opisyal ng Britanya ang pagkidnap ng German scientist at winasak ang isang pabrika sa Berlin. Ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng UK at Germany na maaaring magdulot ng isang internasyonal na digmaan. Bumisita si Sanderson Reid ng British Empire sa Kenya at nagtungo sa isang gentleman's club upang i-recruit ang kilalang hunter at manlalakbay na si Alan Quatermain. Si Quatermain ang bida mula sa mga nobela ni H. Rider Haggard na maraming beses na ring naisa pelikula. Kinumbinsi ito ni Reid na makipagtulungan sa Britanya, retirado na ito at nagdadalamhati sa pagkawalan ng kanyang anak matapos ang kanyang huling pakikipagsapalaran kung kaya't wala itong interes na maglingkod sa Britanya. Pinasok sila ng mga armadong lalaki at tinangka siyang paslangin ng mga ito, ngunit di sila nagtagumpay. Dahil sa pagkamatay ng mga kaibigan at pagmamahal sa Africa, ay napilitan si Quatermain na pumayag na makipagtulungan kay Reid. Sa London, nakilala ni Quatermain si M, ang employer ni Reid. Ipinaliwanag nito ang plano ni Phantom na bombahin ang Venice upang pigilan ang pagpupulong ng mga leader ng mundo. Ang kanyang pangunahing layunin ay simulan ang isang pandaigdigang digmaan upang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga armas. Upang labanan ng Phantom, isang koponan ng mga natatanging individual na kilala bilang The League of Extraordinary Gentlemen o LXG ang binubuo na pangungunahan ni Quatermain. Nagkita sila dito ni Captain Nemo. Si Captain Nemo naman ay character na nilikha ng French novelist na si Jules Verne na lumabas din sa maraming pelikula. Nakilala niya rin ang magnanakaw na si Rodney Skinner, The Invisible Man. Pinalabas sa pelikulang ito na pumanaw na ang original na Invisible Man na si Holly Griffin at ninakaw ni Skinner ang formula nito. Dumating din ang chemist na si Mina Harker, na asawa ni Jonathan Harker na mga bida sa horror novel ni Bram Stoker na walang iba kundi ang Dracula. Mahahalata ang pag-alinlangan ni Quatermain sa babae. Pinalakad sila ni M upang hanapin ang dalawa pang recruits. Sakay ng magarang sasakyan ni Captain Nemo ay isang misteryosong lalaki ang nagmamatyag sa kanila. Narating nila ang East London Docks upang i-recruit ang kanilang ikalimang miyembro, ang immortal na si Dorian Gray, na mula naman sa nobelang The Picture of Dorian Gray ni Oscar Wilde. Noon ay nahumaling si Dorian kay Mina, ngunit tumanggi siyang sumali sa koponan. Muling sumalakay si Phantom at ang kanyang mga tauhan at sinubukang kumbinsihin sila na sumapi sa kanya. Sumulpot din ang isang misteryosong lalaki at sa senyas ni Quatermain ay pinagbabaril nito ang mga kalaban. Nagkaroon ng maaksyong tagpo sa pagitan ng dalawang grupo. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban habang mabilis na tumatakas si Phantom. Natuklasan na si Mina ay isang vampira, isang resulta ng kanyang nakaraang pagtugon kay Count Dracula. Ang misteryosong lalaki ay isang US Secret Service agent na si Tom Sawyer. Dahil sa pangyayari ay tuluyang sumali si Dorian at isinama ni Quatermain si Sawyer sa koponan. Tinungo nila ang kanilang sasakyan papuntang Paris, ang submarino ni Captain Nemo, ang Nautilus, upang puntahan ang kanilang huling miyembro. Pagdating sa Paris ay pilit na hinuhuli ni Quatermain at Tom Sawyer si Mr. Hyde, na mula naman sa nobelang Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ng Scottish author na si Robert Louis Stevenson. Matapos hulihin si Hyde, nahimok nila ito na sumapi sa liga sa pamamagitan ng pag-alok ng amnestiya sa lahat ng krimen na nagawa nito sa Inglaterra. Kapansin-pansin na pinalaki ng husto si Hyde sa pelikulang ito na alter ego ni Dr. Jekyll.
Para bang si Bruce Banner na nagiging Incredible Hulk at tuluyan na nangang nabuo ang League of Extraordinary Gentlemen. Naglakbay ang Nautilus patungong Venice. Dito binitiwan ni Quatermain ang isa sa pinakamagandang quotes ng pelikula nang tanungin ito ni Captain Nemo na kaya ba nito nilalagay ang sarili sa panganib ay dahil sa pagkamatay ng anak. Ang tanging sagot niya ay, "Old tigers, sensing the end, they're at their most fierce and they go down fighting." Sa huli lumitaw na may isang trader sa loob ng barko nang matagpuan ang pulbos ng flash ng kamera sa loob ng kubyerta kung kaya naman nagduda ang bawat isa. Dito rin inamin ni Dorian ang dahilan ng kanyang walang kupas na kabataan. Imbes na siya ay ang imahe niya sa nawawalang painting ang tumatanda. Mawawalan iyon ng bisa sa oras na makita niya ang sarili sa painting. Nadiskubre din ni Dr. Jekyll na nawawala ang isa sa mga formula ng transformation niya. Inaakusahan si Skinner na siya ang kumuha dahil sa background at kakayahan nito, ngunit di nila alam kung saan na ito nagtungo. Nang marating nila ang Venice, di ko rin maintindihan kung paanong nagkasya ang Nautilus sa mga kanal ng lungsod. Isa ito sa mga eksena na umani ng patutsada mula sa mga kritiko. Nagkataon din na may carnival kung kaya't kailangan nilang makita agad ang mga bombang itinanim nila Phantom na nasa ilalim pala ng lungsod. Inatasan ng mga divers upang hanapin ang mga bomba, ngunit kasabay ng fireworks ay ang pagsabog din ng mga ito. Nagsimulang wasakin nito ang mga gusali na para bang mga domino. Iminungkahi si Nemo na maaari nilang pigilin ang sunod-sunod na pagsabog sa pamamagitan ng pagwasak ng isang gusali gamit ang isa sa mga missiles ng Nautilus. Si Quatermain, Sawyer, Mina at Dorian ay sumakay sa sasakyan ni Nemo upang lampasan ang pagkakasunod-sunod ng pagsabog. Hindi sumama si Dr. Jekyll dahil ayaw nitong palabasin si Mr. Hyde. Sinalubong sila ng maraming kalaban kaya naman bumaba si Dorian upang harapin ang mga ito. Ganon din si Mina na naging vampira upang protektahan sina Sawyer at Quatermain. Umabot na ang pagsabog sa carnival kung saan naroon din ang Nautilus. Mabilis na inihanda ng mga tao ni Nemo ang rocket missile habang hinihintay ang senyas mula kay Sawyer at Quatermain. Nakita ni Quatermain ang Phantom kung kaya't inatasan nito si Sawyer na siyang magbigay ng senyales kay Captain Nemo. Matagumpay nilang napigilan ang chain reaction ng mga bomba. Bumalik si Dorian sa barko at pinatay ang first mate ni Nemo na si Ishmael na nagpapakita na siya ang traitor. Samantala ay ipinagtaka ni Quatermain kung bakit kilalang-kilala siya ni Phantom. Ang magpang-abot ay lumitaw na si Phantom pala ay walang iba kundi si M. Nalaman ng Liga ang pagtataksil ni M at Dorian na nakatakas gamit ang exploration pod ni Nemo. Natagpuan ang isang plaka ng phonograph na ginawa ni M na ipinaliwanag na ang tunay niyang layunin ay ang pagtitipon ng pisikal na elemento ng koponan. Ito ay ang teknolohiya ni Nemo, ang hindi nakikitang balat ni Skinner, ang formula ni Jekyll, ang dugo ng vampirang si Mina, habang si Quatermain naman ay kinailangan lamang upang hulihin si Hyde. Ang dahilan ay upang makagawa ng kakaibang armas mula sa mga kakayahan ng mga ito at may benta sa mga mayayamang bansa. Nagtanim din ang mga ito ng mga bomba sa submarino at nang sumabog ito ay malaking pinsala ang tinamo ng Nautilus. Puno na ang primary engine room kaya't napilitan si Nemo na ipasara iyon kahit may mga tao pa sa loob. Mabilis na kumilos si Dr. Jekyll, pumasok siya sa engine room bago ito isara ng tuluyan. Ininom nito ang elixir upang maging si Mr. Hyde upang mabuksan ang pump valve or drain system ng submarino. Sa wakas ay nakaahon ang Nautilus. Masaya ang grupo sa ginawa ni Dr. Jekyll at Mr. Hyde nang makatanggap ng signal ang tauhan ni Captain Nemo mula kay Skinner. Nagtago ito sa pod ni Dorian at nagpadala ng mensahe sa grupo upang sundan ang kanilang kinaroroonan. Madalian nilang inayos ang Nautilus at ginamot ang mga nasaktan. Ang Nautilus ay naglakbay patungo sa Ilog Amur, patungong Hilagang Mongolia, kung saan natagpuan nila ang kuta ni M.
Nakasama nilang muli si Skinner na piniling di magpakita dahil batid nito na di maniniwala ang liga na hindi siya ang traidor. Noong mga oras na yon, ibinahagi nito sa liga na nakagawa na ng 8 armadong submarino tulad ng Nautilus, si M. Ang mga dinukot na siyentipiko ay pinipilit na gumawa ng mga bersyon ni Skinner bilang mga invisible spies. Nagsasagawa din sila ng hukbo ng bersyon ni Mr. Hyde at mga bersyon ni Mina bilang vampire assassins. Hawak ni M bilang hostages ang mga pamilya ng mga siyentipiko. Hawak ni M ang painting ni Dorian kung kaya tinulungan nito si M sa pangakong ibabalik ito matapos na makuha ang mga samples mula kina Jekyll, Skinner at Mina at teknolohiya ni Nemo. Naghiwa-hiwalay ang mga bida. Si Skinner ay nagtatanim ng bomba sa pabrika. Si Nemo at Hyde ay pinalaya ang mga siyentipiko at ang kanilang mga pamilya. Si Quatermain at Sawyer naman ay hinanap ang kinaroroonan ni M na siya palang si Professor James Moriarty, isang character na kalaban ni Sherlock Holmes na nilikha ni Sir Arthur Conan Doyle. Hinarap ni Mina si Dorian na masasabing parehong immortal, kaya naman sinubok nila ang isa't isa. Inakala ni Dorian na napuruhan niya si Mina ngunit nagkamali ito. Pinatay siya ni Mina sa pamamagitan ng pagbunyag sa sarili nitong larawan, dahilan para mawala ang sumpa ng kanyang kabataan. Habang hinahabol naman ni Quatermain at Sawyer si Moriarty, ay napalaban si Sawyer sa isang invisible man na inakala nitong si Skinner nung una ngunit ito pala ay si Sanderson Reed. Medyo katawa-tawa din nang sumulpot ang isang naka-full metal gear dahil halos di ito makakilos sa bigat ng dinadala. Tinulungan siya ni Skinner sa pagsugpo dito. Ngunit nahuli si Sawyer ni Reed. Habang pinapatakas naman ni Mr. Hyde ang mga hostages, ay ininom ni Dante na tauhan ni Moriarty ang napakaraming elixir, kaya napakalaking halimaw ang naging resulta niyon. Gulpi ang inabot ni Mr. Hyde dito. Tinulungan siya ni Captain Nemo ngunit hindi iyon sapat. Nagpang-abot din sina Quatermain at Moriarty at sa kabila ng edad ay nagawang madumina ni Quatermain si Moriarty. Nagsimula na ding mawalan ng bisa ang formula ni Mr. Hyde, kaya naman tumakas ito at si Nemo mula sa halimaw na si Dante. At bago mapatay ni Quatermain si Moriarty, ay sumabog ang mga bombang itinanim ni Skinner. Malaking pinsala ang idinulot niyon sa gusali na siyang tumapos sa halimaw na si Dante. Akmang tatapusin na din ni Quatermain si Moriarty, ngunit ipinakita nito na si Sawyer ay bihag ni Sanderson Reed. Binaril ni Quatermain si Reed, ngunit pagkatapos ay sinaksak siya ni Moriarty at mabilis na tumakas kasama ang koleksyon ng mga formula. Nagawa ni Sawyer na gamitin ang mga turo ni Quatermain upang barilin si Moriarty mula sa malayong distansya, habang ang mga formula naman ay lumubog sa nagyayelong tubig. Ngunit binawian din ng buhay si Quatermain dahil sa tinamong saksak. Sa Kenya, inilibing si Quatermain sa tabi ng puntod ng kanyang anak. Habang nagdadalamhati ang miyembro ng liga ay binalikan nila ang kwento ni Quatermain kung paanong binasbasan siya ng isang mangkukulam nang iligtas nito ang kanilang nayon. Ayon sa mangkukulam ay hindi nila papayagang mamatay si Quatermain hanggat naroon siya sa Africa. Pagkaalis ng miyembro ng liga ay siyang pagsulpot ng mangkukulam at isinagawa ang ritual. At bago matapos ang pelikula ay isang kidlat ang tumama sa libingan ni Quatermain. Kahit na maraming flaws ang ibang eksena ng pelikula at may mga diversyon mula sa orihinal na kwento ng mga tauhan, ay masasabi kong very entertaining din ang pelikulang ito dahil sa pagsasama-sama ng mga kilalang tauhan mula sa mga kilalang panitikan. Hindi man ganon kapulido ang visual effects at mga CGI, ay kaaya-aya pa rin ang mga ito kung iisipin dahil ang pelikulang ito ay ginawa noon pang 2003. Hindi nga lang ito kasing lupit ng mga kasabay na pelikula sa panahong yon tulad ng Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl at The Lord of the Rings, The Return of the King. Simple lang din ang plot nito kung saan si Moriarty ay sobrang naghangad ng kayamanan sa maling paraan kung saan inilagay niya ang buong mundo sa panganib ng giyera para lamang sa sarili nitong benepisyo. Nilinlang nito ang mga taong sa palagay niya ay malaking hadlang sa kanyang plano, ngunit nanaig sa mga ito ang kaligtasan ng buong mundo. Ipinakita rin dito na wala sa itsura at nakaraan ng isang tao upang masabi kung sino ang mabuti at sino ang masama.
Minsan, yung inaakala nating anghel ay siya palang demonyo na magdadala sa atin sa impyerno. Ipinakita rin dito na walang taong perpekto, ngunit ang mahalaga ay alam mo kung alin ang dapat na panigan sa mga oras ng kagipitan. Hanggang sa muli, mga ka-recap,